Pagkarinig ng sinabi ni Abidos, nanlaki ang mga mata ni Costina at biglang napasigaw, ano? Matapos marinig ang balita, agad siyang nag-utos, hanapin siya. Tumingin siya sa paligid at tinapunan ng masamang tingin si Abidos, tipunin ng mga tao sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kabilang silid, biglang narinig ang boses ng maharlikang babae, diretsuhin ko na, matagal na kitang pinagmamasdan at labis akong humanga sa'yo. Lumapit siya kay Narcissus at sinabi, ipinapangako mo ba na magiging tapat ka sa akin pagkatapos ng laban mamaya? Kung gagawin mo ito, ilalabas kita sa impyernong lugar na ito at gagawin kitang alipin ng aming pamilya. Siyempre, sa pangalan lang ang pagiging alipin, hindi mo kailangang gawin ang mga mabibigat na trabaho gaya ng iba. Sa puntong ito, ngumiti ang maharlikang babae at sinabing, ipinapangako kong bibigyan kita ng buhay na pangarap lamang ng mga ordinaryong tao. Pagkasabi niya nito, bigla siyang lumapit at hinawakan ang kwelyo ni Narcissus, sabay bulong, ang kailangan mo lang gawin ay paminsan-minsang magbigay saya sa akin. Agad na sumagot si Narcissus, tinatanggihan ko. Nabigla ang babae at napasigaw, ano? Inulit ni Narcissus ang sinabi na may blankong ekspresyon, tinatanggihan ko. Hindi makapaniwala ang babae at sinabing, baka naman maling pagkakabigkas lang ito dahil banyaga ka, at ang ibig mong sabihin ay salamat. Mariing sumagot si Narcissus, alam ko ang sinasabi ko. Hindi kita susundin. Biglang natawa ng hilaw ang babae upang itago ang pagkapahiya at sinabing, ang kapal ng mukha mo sa pagiging bastos, pero magiging maawin ako at tatanungin kang muli. Dagdag pa niya, hindi ba't mas kaakit-akit ang alok ko kaysa sa buhay mong puno ng panganib bilang isang gladiador? Sa halip na kumain ka lang ng tinapay sa dilim para mabuhay, nag-aalok ako ng isang maginhawang buhay. Ngunit nanatiling walang ekspresyon si Narcissus at sinagot siya, walang anumang kaakit-akit dito. Hindi na itago ng maharlikang babae ang galit at sinabing, bakit? Malamig na tumugon si Narcissus, isa lang ang taong paglilingkuran ko. Nagulat ang babae at napasigaw, ano? Binaling niya ang tingin palayo kay Narcissus, sabay tawa at sinabing, hindi ba't hindi ako ang unang taong pinagsilbihan mo? Ngunit hindi mahalaga, ikaw ay isang bagay na dapat kong makuha. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Narcissus at sinabing, ang alok kong pag-aruga ay iba sa iba pang maharlika. Kailangan kong dalhin ka pa uwi. Nang marinig ito, natahimik si Narcissus. Patuloy siyang inakit ng babae, ako ang bahala sa kasalukuyang nag-sponsor sa iyo upang hindi ka mapahiya. Pagkasabi nito, bigla siyang lumingon at tinanong, sino nga ba ang nag-sponsor sa iyo? Sa mga sandaling yon, biglang bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Costina, na may matapang na deklarasyon, ako ang sponsor niya. Nagulat si Narcissus at tinawag ang pangalan niya, Costina. Tumitig ang maharlikang babae kay Costina at nagtanong, sino ka? Sumimangot siya at sinabing, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero sobrang bastos mo sa akin. Galit na tumitig si Costina at sumagot, tinanong mo kung sino ako. Sa isip ng maharlikang babae, nagtaka siya, mukhang interesado ka rin sa kanya, hindi ba? Maharlika ka rin kaya akala mo ikaw ang pinakamataas. Ngunit nagkamali ka sa akin, babae. Akala mo ba ikaw lang ang maharlika sa imperyo? Matapang na ipinakilala ng maharlikang babae ang sarili, ako ang asawa ng hukom ng imperyo, ina ng komandante ng Capital District, at pangalawang anak ng isang makapangyarihang mahistrado, si Corellia. Tinitigan niya si Costina nang may nakakatakot na tingin at sinabing, tatanungin kita ulit, sa tingin mo ba'y mabubuhay ka matapos mo akong bastyusan ng ganito? Hindi natakot si Costina at buong tapang na sumagot, ano bang pinagsasasabi mo? Ipinakilala niya ang sarili, ako si Costina, ang kaisa-isang anak ng kapitan ng Royal Guard na si Reus. Nang marinig ito, natakot ang maharlikang babae at nang inig sa takot, halos hindi na makatayo ng maayos. Samantala, sa ballroom, umalingaw-ngaw ang boses ni Reus, sa wakas, tapos na. Lumapit siya kay Lucius Antonines at sinabi, matagal kayong naghintay, mahal na hari. Sisimulan na natin ang laban sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, biglang nakaramdam ng kaba si Reus at lumingon sa likod. Iniisip, bakit hindi pa siya bumabalik? Saan kaya siya naglalakad-lakad? Sa mga sandaling yon, isang boses ang sumigaw mula sa malayo, Ginoo. Ginoo. Nagulat si Reus at tumingin upang makita ang isang lingkod na nagmamadaling tumatakbo papalapit.
Tinanong ni Reus, lingkod ka ng aking pamilya, hindi ba? Alam mo ba kung nasaan ka? Sumagot ang lingkod, patawad sa aking kawalang galang, ngunit may mahalagang bagay akong kailangang ipaalam kaya ako nagmamadali. Nang marinig ito, nagtataka si Reus at sinabing mahalagang bagay. Habang hingal na hingal ang lingkod, sinabi niya, oo, Ginoo, may kinalaman ito kay Lady Costina. Nang marinig ang pangalan ni Costina, tumingin si Lucius Antonines sa direksyon nila at nagtanong, ano ang nangyayari doon? Samantala, sa silid, matapos marinig ng maharlikang babae ang kay-abangan ni Costina tungkol sa kanyang pinagmulan, napatigil ito sa gulat, paulit-ulit na iniisip, kapitan ng Royal Guard na si Reus, ang pinakamalapit na kaalyado ni Lucius Antonines, at ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo. Naisip ng maharlikang babae, kung ang babaeng ito ay totoong anak ni Reus, hindi lamang ako palalayasin dito, baka patayin pa ako. Ngunit bigla siyang nakakita ng paraan upang ayusin ang sitwasyon, at inisip, bagamat siya ay anak ng makapangyarihang si Reus, walang nakakaalam tungkol sa kanya. Kaya ko pa itong baligtarin. Habang nagsasalita si Costina, biglang sumingit ang maharlikang babae at may kumpiyansang sinabi, kaya ikaw pala ang anak ng kagalang-galang na kapitan. Ikinagagalak kitang makilala. Nagulat si Costina sa biglaang pagbabago ng tono at mga salita ng babae at napatanong, ha? Sa harap ni Costina, ang maharlikang babae na may hawak na hangin ng kataasan ay nagsabing, ikinagagalak kitang makilala, ngunit medyo nalilito ako. Wala naman akong naalalang ginawa upang masaktan ang pamilya ni Lord Reus, kaya bakit ka ganito kabagsik sa akin kahit hindi pa tayo nagkakakilala? May nagawa ba akong mali? Napatigil si Costina at sinabing, tungkol doon, bago niya matapos ang kanyang sasabihin, muling sumingit ang maharlikang babae, o baka naman may problema ka sa gladiador na ito. Karaniwan na sa amin ang magligak ng pondo para sa mga gladiador. Hindi ko naman ginalaw ang ari-arian ng iyong pamilya o anuman. Nais sanang sumagot ni Costina, oo, tama naman, pero, ngunit mabilis siyang pinutol ng maharlikang babae at sinabing, at ang tono mo rin. Kinikilala ko at lubos na iginagalang ang mga dakilang kontribusyon ng iyong pamilya sa imperyong ito, ngunit hindi niyo nangangahulugan na maaari mo akong ituring na parang magkaedad tayo. Nagmula rin ako sa isang pamilyang matagal nang naglilingkod sa imperyo, at dapat ay magpakita ka ng respeto sa nakatatanda. Pagkasabi nito, bahagyang pinasimangot ng maharlikang babae ang kanyang mga kilay at inisip sa sarili, ano sa palagay mo? Hindi ka pa nakakita ng sinuman na nanatiling may kumpiyansa kahit narinig na ang tungkol sa iyong pamilya, hindi ba? Sigurado akong nakakaramdam ka ng matinding hiya at kawalang kapangyarihan ngayon. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, tama? Habang napapansin ni Costina ang masidhing tingin ng maharlikang babae matapos ang mga kakaibang salita, inisip niya sa sarili, ano ba ang nangyayari? Parang sinusubukan niya akong linlangin. Nang walang sagot mula kay Costina, nagsimulang mag-isip ang maharlikang babae kung oras na bang umalis. Tinipon niya ang kanyang mga iniisip at pumikit, sabay sabi, siguro hindi na natin dapat palakihin pa ito. Kung humingi ka ng paumanhin sa akin ng maayos at umalis, palalampasin ko na ito at wala na tayong magiging problema sa hinaharap. Pagkatapos nito, nagbago ng tono ang maharlikang babae at nagbanta, kung hindi mo ito susundin, wala akong magagawa kundi ipaalam sa lahat ng maharlika sa kabisera ang nangyari. Sasabihin ko sa kanila na kahit ang dakilang si Lord Reus ay nabigong turuan ng maayos ang kanyang sariling anak. Tinitigan ng maharlikang babae si Costina at nagtanong, ano sa palagay mo? Hihingi ka ba ng paumanhin sa akin? Sa pagdinig ng utos ng maharlikang babae, natahimik si Costina. Nang mapansing hindi pa siya sumasagot, nagpatuloy ang maharlikang babae, kailangan mo ba ng oras para mag-isip? Matapos niyang magsalita, agad na sumagot si Costina, hindi ako hihingi ng paumanhin, at isasama ko si Narcissus. Narinig ng maharlikang babae ang sagot ni Costina at sumimangot, mukhang hindi ka mahilig makipag-usap. Hindi pinansin ni Costina ang sinabi nito at may malamig na ekspresyon, matapang na sinabi, si Narcissus ang aking tagapagligtas. Siya rin ay, habang nagsasalita, biglang tumingin si Costina sa walang buhay na mukha ni Narcissus at nauutal na sinabing, siya. Sa isang iglap, matapos marinig na banggitin siya ni Costina, biglang tumingin si Narcissus sa kanya, at si Costina ay tulala habang nakatingin kay Narcissus,
Namumula ang pisngi habang nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa di inaasahang pagkakabangga ng kanilang mga tingin. Si Costina, sa isang sandaling nag-ambala, biglang lumaban sa hiya at itinutok ang daliri sa maharlikang babae, malakas na nagsabing, si Narcissus ay mabuting kaibigan ko. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang maruming babae tulad mo na gawin ang mga ganitong kalupitan? Sa pagkabanas kay Costina, biglang napa-atres ang maharlikang babae at napasigaw, isang maruming babae, ha? Talagang isa kang bastos at walang pinag-aralan na babae. Sa kawalan ng kontrol sa sarili, nasabi ng maharlikang babae ang mga nasa isip niya, at malakas siyang nanlait, hindi na nakapagtataka kung bakit ang ama mo, na hindi lamang yumuyuko sa baliw na emperador, kundi isa ring inutil. Ang anak niya ay pareho lang sa kanya, hindi ba? Ang matinding pananalita ng maharlikang babae ay di sinasadyang narinig ng isang tao sa labas. Biglang binuksan ng tao ang pinto at nagsalita, isang inutil na nangunguna. Tama ka nga. Pero talaga bang kailangan mong sabihin ang mga yun dito at ngayon, madam? Pagpasok sa silid, lumitaw si Reyes sa harap ng maharlikang babae at nagtanong, kung ganyan nga ang palagay mo, bakit mo pa sinabi yun sa harap namin? Nang makita si Reyes, biglang nanginig ang maharlikang babae at napasigaw, Ginoo. Sa kabila ng emosyon, nagpakita si Reyes ng respeto ng isang aristokrata. Yumuko siya, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, at solemneng nagsabi, pagbati, Madam. Ako ang walang kwentang si Reyes, kapitan ng Royal Guard sa ilalim ni Emperador Lucius Antonines, ang dakilang pinuno ng kontinenteng ito. Matapos magsalita, marahan niyang tinanong, at sino ka nga ba, Madam? Sa takot, ang maharlikang babae ay pinagpawisan ng husto, at namutla habang sinasabi, ako ang asawa ng hukom. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagpapakilala, pinutol siya ni Reyes at sinabing, hindi na. Kalimutan mo na lang, may malamig na tingin, sinabi ni Reyes nang may panghahamak, isa ka lamang babae mula sa pamilyang napakaliit na hindi man lang kayang makakuha ng mataas na posisyon sa Koliso. Isipin mong ito ang unang beses kong makita ang iyong mukha. Parang sinampal sa mukha ng pagiging mataas ni Reyes, hindi na nakasagot ang maharlikang babae, nakatikim lang ng mahinang, Sa loob-loob niya, nababalisa siya at patuloy na pinagpapawisan, iniisip, narinig niya ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Pinigilan ang iniisip ng maharlikang babae nang biglang sumulong si Lucius Antonines at sinabing, ayon sa sinabi mo, hindi ko naalalang yumuko sa akin si kapitan dito. Nang makita ang matangkad na lalaki sa kanyang harapan, nagulat ang maharlikang babae at napasigaw, inyong kamahalan. Kasama ng kanyang pagkagulat, nakilala rin ni Narcissus ang emperador. At matapos marinig ang sinabi ng emperador, bumalik ang atensyon sa maharlikang babae, na ngayoy bumagsak sa sahig at nauutal, inyong kamahalan, sa kanyang isip, nagtaka siya, dumating talaga ang emperador sa luma at wasak na bodega na ito. Paano ito nangyari? Nakita ni Lucius Antonines ang maharlikang babae na nakaluhod sa harap niya. Tinitigan niya ito at ngumiti habang nagtanong, narinig ko lang ang isang salita. Ano na nga yun? Kabaliwan, ba? Biglang pinalaki ni Lucius ang kanyang mga mata at tumitig sa maharlikang babae na nasa gilid. Kaagad na yumuko si Rides at magalang na nagsabi, huwag niyo na po itong pansinin, inyong kamahalan. Mga bastos lang na salita na hindi ko gustong marinig. Ngunit hindi pinansin ni Lucius ang sinabi ni Rides at biglang inutusan ng maharlikang babae, itaas mo ang iyong kamay. Sa halip na sundin, biglang sumigaw ang maharlikang babae, patawad po, inyong kamahalan. Patuloy siyang humikbi at umamin, nagkamali ako, nagkamali ako. Lumapit si Lucius Antonines sa babae, nakangiti pa rin, at sinabi, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay isang utos ng hari. Hindi mo ba yun sinunod? Kasabay nito, malamig na iniutos ni Lucius, itaas mo ang iyong kamay. Ngunit muli, hindi sinunod ng maharlikang babae ang utos. Habang nanginginig at umiiyak, sinabi ni Lucius, naiintindihan ko ng mabuti na marami ang hindi nakakaintindi sa akin. Alam ko rin na marami ang palihim na nagsasalita laban sa akin, at sinisikap kong unawain sila. Habang nagsasalita si Lucius, biglang sumingit ang maharlikang babae, inyong kamahalan. Ngunit patuloy lang si Lucius, hindi siya pinapansin. Kahit gaano kahirap subukan ng emperador, hinding-hindi masasapatan ang mga tao.
Nakinig lamang ang maharlikang babae, at nang marinig niya ang sinabi ng emperador, agad siyang nagpasalamat, "Salamat sa inyong kabutihan, inyong kamahalan." Ngunit hindi pinansin ni Lucius ang kanyang sinabi at nagpatuloy, "At sinisiguro ko, kung may isang bagay na hindi ko makakamit sa kabila ng aking pagsisikap, hinding-hindi ko na ito susubukan." Habang sinasabi ito, ngumiti si Lucius sa isang kakaibang paraan. Nang marinig ito, natigilan ang maharlikang babae at marahang sumagot, "Oo." Humarap si Lucius sa maharlikang babae at sinabi, "Mayroon kang dalawang pagpipilian, ang buong pamilya ng iyong asawa ay papatayin at ikaw lang ang matitira, o ikaw lang ang mamatay at ang natitirang miyembro ng iyong pamilya at mga kamag-anak ay ililigtas." Lumapit siya at may pilyong ngiti habang nagtanong, "Ano ang pipiliin mo?" Sa takot, agad na iniunat ng maharlikang babae ang kanyang mga kamay at humingi ng awa, "Pakiusap, iligtas niyo po ako, inyong kamahalan." Sa malamig na tono, tugon ni Lucius, "Sige, kung ganoon patayin ang iba." Matapos ang kanyang sinabi, biglang itinaas ni Lucius ang kanyang ulo at inutusan, ang lahat ng may kahit patak ng kanyang dugo ay arestuhin, anuman ang kanilang katayuan, at hanapan ng kaparaanan upang sila'y ipapatay. Narinig ni Rheus ang utos ng emperador at kaagad siyang sumagot ng malakas, "Oo, inyong kamahalan." Kaagad din niyang tinignan ang mga bantay sa kanyang likuran at sumigaw, "Ano pang hinihintay ninyo? Sundin ang utos." Agad na sinunod ng mga bantay ang utos ng emperador at hinayla palabas ang maharlikang babae. Sa labis na takot, hindi siya tumigil sa pagsigaw habang siya'y inilalabas ng mga bantay. "Pakisuyo, inyong kamahalan, pakiusap." Patuloy na nagmamakaawa ang maharlikang babae habang siya'y itinapon palabas. Pagkatapos nito, biglang tinitigan ni Lucius Antonines si Narcissus at nagsalita, "Kamusta, mahal ko? Ikalawang beses na ba tayong magkita?" Habang binabaybay ang mga alaala, nagsimula siyang ngumiti ng may interes at pagkatapos ay marahang tinapak ang balikat ni Narcissus. Habang nagsasalita, inalala ni Lucius ang unang pagkakataon niyang nilapitan si Narcissus at nakita niyang may mga kakayahan itong martial artist. Nakatayo si Lucius Antonines sa harap ni Narcissus at nagsabi, "Noong mga panahoy nakita ko na may kakayahan kang mag-martial arts, at ngayon, nakikita ko pa rin." Tumahimik si Narcissus, nanatiling walang emosyon at hindi nagsasalita. Sa likod, napansin ni Costina na parang may kakaibang tingin si Lucius kay Narcissus. "Bakit siya tinititigan ng ganoon?" tanong ni Costina sa kanyang sarili. Bigla siyang nagdalawang isip at naisip, plano ba niyang patayin siya? Laking gulat ni Costina nang makita niyang tumalon si Lucius at nagsimula siyang magsalita ng malakas, "Sobrang perfect mo. Ang galing mo." Inalis ni Lucius Antonines ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha, revealing ang mga mata niyang kulay dugo. Ang hitsura niya ay tila isang psychopath na natagpuan ng bagong laro. "Narcissus, isang gladiator, na-recover ka na ba? Kung gusto mo, kaya kitang patayin ng paulit-ulit at pagkatapos ay muling patayin." Tahimik lang si Narcissus, parang nakikinig sa isang hayop na nagsasalita sa tao. "Wala akong pagkakaiba sa iyo," sabi ni Lucius Antonines, na nagdulot ng takot kay Rheus at Costina. Pumasok sa isip ni Rheus, bakit ganito ang naiisip ng emperador? Nakakatakot, walang nakakaalam kung anong susunod na mangyayari kung magkaaway sila. Tinitigan ni Lucius Antonines si Narcissus na may malupit na ngiti at nagsabi, "Kung ikaw at ako ang magkasagupa, ano kayang mangyayari?" Sumagot si Rheus, na nagtatrabaho sa ilalim ng emperador, "Inyong kamahalan, nag-aalala ako." Inutusan niya si Lucius, "Ang inyong katawan ay mahalaga. Hindi dapat pagkatulad ng ganoong bagay." Ngunit tinitigan lang siya ni Lucius Antonines at sumagot, "Huwag makialam. Kung makikialam ka pa, patayin kita dito." Si Rheus, naramdaman na walang silbi ang kanyang payo, ay yumuko at humingi ng paumanhin, "Paumanhin po, inyong kamahalan." Hindi alintana ni Lucius ang paumanhin ni Rheus. Tumalikod siya at tanong kay Narcissus, "Curious ka rin ba? Tila excited ka." "Sigurado akong pareho tayo, may mga maruruming pag-iisip." Manatiling tahimik si Narcissus, binabalak kung dapat ba niyang makipaglaban o hindi. "Hindi ako unang aatake, pero paano kung ako ang atakihin? Makakaligtas ba ako kung makikipaglaban ako? At kung manalo ako, kaya ko bang talunin siya?" Habang nag-iisip, napansin ni Lucius ang tensyon kay Narcissus at nagsalita, "Nakikita ko na marami kang iniisip.
Sayang nga, hindi ka sa pinakamagandang kondisyon. Noong nakaraan, mahina ang katawan mo, ngunit parang ngayon, ang problema ay nasa puso mo. Ano ang nangyayari sa'yo? Inutusan ni Lucius ang sarili na magpatuloy sa pagtatanong. Tinitigan si Narcissus at nagsabi, napaka-proud mo naman. Pati na ang pagtanggi mo sa pagpatay ng tao. Biglang nagsalita si Rides, ang emperador ang tunay mong amo, hindi siya ang iyong master. Nagbago ang tono ni Lucius, nag-warning kay Rides sa malamig na tinig, Rides, nakalimutan mo na ba ang babala ko? Kung hindi, baka ikaw ang matutuklasan sa kabilang buhay. Naramdaman ni Rides ang kabang dulot ng kanyang pagkakamali at agad na humingi ng tawad, nanginginig at ang mukha'y naglaho ang kulay, inyong kamahalan, patawarin po ninyo ako.